Mga ka-express, imagine mo to, buwan ng Agosto, mainit ang simoy ng hangin sa Jeddah, Saudi Arabia, lahat ng mga mata nakatutok sa pagbubukas ng FIBA Asia Cup. Ang mga bansang pinakamalalakas sa Asia, nagbabanggaan para sa karangalan. Pero habang ang iba, buo na ang lineup, tayo sa Pilipinas, may malaking tanong. Nasa na si Justin Brownlee? Sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalapo ang pag-asa na makakasama natin ang ating naturalized hero ng Gilas Pilipinas. At sa likod ng katahimikan ng mga opisyal, may malalim na kwento ng pangamba, diskarte at isang desisyong pwedeng magpabago ng kapalaran ng buong bansa sa darating na torneo. At ayon sa ulat ng ESPN, kumpirmado, may adverse analytical findings sa urine sample ni Justin Brownlee mula pa noong February 23. Matapos ang laban ng Gilas sa New Zealand. Sa madaling salita, may sangkap sa katawan niya na kasama sa listahan ng banned substances ng FIBA at habang tahimik ang kampo ni Justin Brownlee sa harap ng publiko, sa likod ng kamera may matinding labanan sa pagitan ng pag-asa at realidad. Hindi ito unang pagkakataon na nasangkot si Justin Brownlee sa ganitong isyo. Nauna na siyang ng positibo sa isang drug test matapos ang makasaysayang panalo ng Gilas sa 2023 Asian Games kung saan nakuha natin ang ginto. Pero noon, malinaw ang desisyon, tinanggap ang suspensyon at nagsimulang magbilang ng araw. At ngayon, mas komplikado ang sitwasyon. Mga ka-express, ito ang matinding tanong. Mag-apila ba si Justin Brownlee para maklear ang kanyang pangalan kahit na posibleng mas humaba ang proseso o tanggapin na lang ang resulta para makapagsimula agad ng suspensyon at baka umabot pa siya sa Asia Cup. Ayon sa sources mula sa SBP, mas gusto sana nila na tanggapin na lang ni Justin Brownlee ang findings at kung agad siyang nagsimula ng suspensyon, pagkaraan ng PBA Finals noong March 28, malamang nasa ikalawang buwan na siya ngayon ng 3 buwang ban. Pero dahil pinili ng kampo nila na umapila, naantala ang lahat. Ang masakla pa nito, habang umaasa tayo na gumaling si Justin Brownlee mula sa kanyang injury, torn UCL, sa kanyang shooting hand na inoperahan noong April, hindi lang pala physical na kondisyon ang iniintay, mas malaki ang tanong, eligible pa ba siya? Habang bumibilis ang takbo ng panahon, lumiliit ang tsansa. Sa gitna ng walang katiyakang timeline mula sa FIBA, kung kailan lalabas ang desisyon sa apela, hindi makapag-desisyon ang Gilas coaching staff at si Coach Tim Code, wala siyang choice kundi maghanda ng backup plan. Ang sabi nga ng isang insider, the chances of him playing for Gilas on August 6 get slimmer by the day. Hindi lang si Justin Brownlee ang pinapressure dito, buong Gilas Pilipinas, buong bansa. Kapag hindi nga umabot si Justin Brownlee, isa lang daw ang siguradong option si Ange Kwame. Matagal na siyang bahagi ng Gilas pool at naturalized player na rin. Pero alam nating lahat, iba si Justin Brownlee, iba ang kanyang leadership, experience at connection sa teammates, iba ang clutch gene ni Justin Brownlee. Ang pinaka-wildcard, ang pagbabalik ni Jordan Clarkson. Pero teka lang, hindi yan basta-basta. Una, may kontrata siya sa NBA. Pangalawa, may issues sa availability at sa commitment niya sa training camps. Pangatlo, hindi malinaw kung handa ang SBP na muling makipag-negotiate sa kampo niya. Sabi nga ng source, that's something we need to figure out. But right now, time is not on Brownlee's side and not on the Philippines' favor. Mga ka-express, hindi itong simpleng issue ng droga o suspension. May mas malalim na dahilan kung bakit mahirap ang desisyon ng kampo ni Justin Brownlee. Una, reputasyon. Sino bang ayaw linisin ang pangalan nila, lalo na kung naniniwala silang hindi sila nagkamali? Pangalawa, may proseso sa FIBA
na mahaba at matagal. Kapag mag-apila ka, kailangang may ebidensyang sapat para ma-overturn ang findings. At kung mabigo ka, maaaring mas humaba pa ang parusang ibibigay. Pangatlo, syempre, emotional factor. Si Justin Brownlee, kahit hindi Pinoy sa dugo, ay itinuturing na bayani ng mga basketball fans. Saan ka makakakita ng import na willing magsakripisyo, maglaro ng injured, at tumira sa Pilipinas bilang tahanan niya. Sa ngayon, walang kasiguraduhan. And as of this video, hindi pa rin natin alam kung kailan matatapos ang apela. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na natin hawak ang oras, kailangan ng mabilisang desisyon, matibay na leadership at matapang na puso. Ang best case scenario, maaprubahan ang apela at babalik si Justin Brownlee handang-handa sa August. So worst case, hindi siya makakalaro at kailangan nating magtiwala kina Ange Kwame o baka nga kay Jordan Clarkson kung makuha uli. Pero ang tanong, sapat ba ang panahon para buuin muli ang chemistry ng team? Sa isang torneo kung saan bawat galaw ay mahalaga, may oras pa ba tayo? Mga ka-express, kwento ito ng isang bansang sabik manalo, sabik lumaban, at sabik na muling maipakita sa mundo ang tunay na puso ng Pinoy basketball. At sa gitna ng lahat, isang naturalized player ang tumayo bilang simbolo ng sakripisyo. Mula Asian Games hanggang PBA Finals, kahit injured, di umatras. Pero ngayon, tila hindi lang katawan ang kailangan niyang labanan, kung isang sistemang malupit sa mga pagkakamaling kahit hindi niya sinasadya. At sa puntong ito, malinaw na ang kinabukasan ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas ay nakabitin sa isang sinulit na unti-unting pinupunit ng oras, komplikadong proseso at mabibigat na desisyong kailangan gawin agad. Ang apela ng kampo ni Justin Brownlee ay patunay ng kanilang pagnanais na linisin ang kanyang pangalan, pero kapalit nito ay ang posibilidad na hindi siya umabot sa FIBA Asia Cup. Sa mundo ng international basketball, kung saan lahat ay kailangang mabilis at maayos, minsan ang mabuting intensyon ay hindi sapat para mapanatili ang lugar mo sa team. At habang naghihintay tayo ng opisyal na resulta mula sa FIBA, ang Gilas coaching staff at ang SBP ay hindi maaaring umasa lamang sa swerte. Kailangang may malinaw na contingency plan at sa ngayon si Ange Kwame lang ang nakikita nilang konkretong kapalit. At mag-subscribe na din dahil dito sa Express Info, bawat kwento, ginulat ang mundo.